Siniko ni Rachel si Miko at napaaray ito dahil napalakas yun. Malapit na rin niyang masampal ulit ang ex dahil malapit na itong mamuro. Matapos niya itong sampalin sa mall ay nag-walkout siya at akala niya ay iyon na huli nilang pagkikita. Pero ilang araw nang tuwing pupunta siya sa spa ay naroon ito patuloy siyang kinukulit. May paakbay-akbay pang nalalaman katulad ng hilig nitong gawin dati. Akala yata nito ay ikinatutuwa niya yun. Well, she felt the exact opposite. Kanina pa nga nila ito pinapaalis ni Sammy. Just let me stay here. Insist nito. Nakaakbay na naman. Dumating sa puntong napagod na lang siyang alisin ng kamay nito. Ibinabalik din kasi agad ni Miko. Kung dati ay may hatid na kilig ang ganoong klaseng pangungulit nito, ngayon ay wala na. Iritasyon na lang. Alam mo, hindi mo ako madadaan sa kagaganyan mo. Umalis ka na. Matigas na sabi niya rito. Kung pang ilang beses na, she already lost count. Oo nga, baka masampal ka na naman and this time left and right na. Ingos dito ni Sammy. Siyempre, bilang kaibigan ay naiinis din ito sa ex niya. Okay lang. Nakita pa itong ngumiti ni Rachel. Kasalanan ko naman. Willing akong gawin ang lahat para makabawi. At mukhang tototohanin nga iyon ni Miko dahil nang magpasya siyang umuwi ay nag-offer itong ihatid siya. Pumayag na lang siya para tumigil ito. Pero una at huling beses niya na itong papayagang gawin yun. Nang pakawalan siya ni Miko at magpasya siyang limutin ito, nawala na rin ito ng karapatang ihatid siya o gumawa ng kahit anong bagay na ginagawa nila bilang boyfriend niya dati. Mabuti nang malinaw iyon sa lalaki. Pero nang makababa sila sa ground floor at hustong makalabas ng elevator, ay saka naman niya namataan si Marvin. Kasama nito ang babaeng kasama rin ito sa mall nang makita niya, si Irene. They were laughing. Ewan niya kung anong nakakatawa, dahil wala namang nakakatawa sa araw na yun. Matapos ang huling beses na nakausap niya ito sa cellphone ay isang gabi lang itong nag-text at nag-attempt tumawag. Pagkatapos niyon ay wala na. It's been a week. Ano ba ang akala nito? Na porke nagkakamabutihan na ito at ang Irene na yun, ay kakalimutan na lang siya nito at magpapanggap na hindi sila magkakilala. Kainis! Mura ni Rachel sa isip. Noon lang na-realize kung saang butik niya nakita ang dalawa. Buntis ba si Irene? Binuntis ba ni Marvin? Sinulyapan niya ang tiyan ni Irene na impis naman. Sana nga hindi ito buntis. Sana hindi ito binuntis ni Marvin. Dahil kung sakali, pangalawang lalaki na iyon sa buhay niya na nakabuntis ng iba. At sobrang sakit niyon sa kanya. Nang mag-angat si Rachel ng tingin ay nakita niyang nakatingin sa kanya si Marvin. Hindi na ito nakatawa. Basta nakatingin lang na parang hindi sila magkakilala. Parang baliwala lang din na nilampasan siya ng binata at ng Irene na yun. At napakasakit niyon para sa kanya. Mas masakit dahil hindi niya napaghandaan ang sandaling yun. Parang kailan lang ay okay sila at ngayon ay hindi na. Siguro ay pinagsasabay sila nito ni Irene for some time now. Hanggang sa maisip nito na si Irene ang piliin at hindi siya. Maybe he thought that what they had was not for real anyway. At bakit siya pipiliin ito? Tahimik lang si Rachel at iyon ang iniisip hanggang makauwi. At nang makarating sa bahay ay pinaalis din niya kaagad si Miko. But I want to stay. Kung wala ako dito, hindi kita makakausap. Hindi mo kasi sinasagot ang tawag ko eh. Anito, hindi niya alam kung saan ito humuhugot ng lakas ng loob. Sa sinabi ni Miko ay lalo lang uminit ang ulo niya. Naa-upset siya sa kakulitan nito. Na-upset siyang makita si Marvin na bigla na lang hindi siya pinapansin man lang. Nakaka-upset din si Irene at ang tunog ng tawanan ng mga ito. Pati ang possibility na buntis nga ang babae, masyadong unfair. At nangunguna sa pagiging unfair ang lalaking kaharap niya ngayon. Bakit ka mag-stay? Bakit pa? Umalis ka na lang, alis! Bago pa ito makaimik ay sinarahan na ito ni Rachel ng pinto. Kung may lalaki man siyang gustong magstay sa bahay at kulitin siya ng walang humpay, hindi si Miko yun. It was Marvin. And it just made her even more upset. She missed him. At nang makita niya ito kanina ay umini talaga ang ulo niya. Pero kasabay rin niyon ay nilukuban siya ng matinding pagka-miss dito. She missed him so much. Her heart felt as if it was breaking. Ni hindi niya nga maintindihan kung para saan ang nararamdaman. Wala naman silang relasyon at hindi rin sila matagal na nagkasama ng binata. Nababaliw na yata siya. Hindi niya alam kung bakit masakit na makitang may kasama itong iba at masaya ito. Kahit magulo ang isip ng binata ng sandaling iyon,
Laging laman ng isip niya si Rachel. Parang nakikita niya pa rin ang pagkakaakbay ng ex nito rito sa spa. At ang hitsura ni Rachel nang makasalubong niya ito. She looked like she didn't care. At wala na yata talaga itong pakialam. Dahil kahit alam nitong nasa iisang floor at same building lang ang spa at ang opisina niya, parang ipinaglalantaran pa nito ang bagong relasyon. Ni hindi na rin siya nagtangkang puntahan itong muli o kaya ay tawagan o i-text dahil para saan pa. Tama si Jonas. He had to know it was time to stop. Wala silang formal na relasyon ni Rachel, kaya wala ring formal na hiwalayan. Basta, ganoon na lang. Basta hindi na lang sila magpapansinan at marahil ay magpapanggap na hindi nagkakilala. Walang closure dahil wala rin namang nasimulan. Sa opisina ay umaakto siyang normal at kung minsan ay OA pa nga. Pinipilit niyang maging masaya. Tumatawa kahit walang nakakatawa. Nakikipagkwentuhan kahit mas gusto niyang magmukmok. Because it was the only way he could survive the day. Walang magawa si Rachel kundi ang magmukmok maghapon magdamag. At dahil nag-aalala na rin sa kanya sina Celine at Sammy ay kinukulit siya ng mga ito na magpunta sa spa. Doon na lang daw siya kaysa raw mukha siyang babaeng sawi na nakatambay lang sa bahay. Pasara na ang elevator nang maabutan niya yun. Muli niyang iniharang ang kamay para hindi iyon tuluyang sumara. Bumukas ang elevator doors at mabilis siyang pumasok sa loob. May ilaw na para sa button ng floor na sadya niya kaya lang hindi niya iyon pinindot. At paglingon niya ay pamilyar na mga mata ang sumalubong sa kanya. Si Marvin. Agad niyang ibinaling ang mukha sa harap kasabay ng mabilis na pagtahip ng kanyang dibdib. Kung alam niya lang na ito ang sakay ng elevator, hindi niya na iyon hinabol. Silang dalawa lamang ang nandoon. Awkward. Nagagalit pa rin siya rito pero hindi niya maiwasang mayat maya itong sulyapan. Ilang araw na rin siyang napapraning dahil sa lalaki. At kahit bigla na lang siya nitong nilaglag ay parang gusto niya pa ring namnamin ang bibihirang pagkakataong katulad nito. Iyong dalawa lang sila, nasa iisang lugar at magkasama. Well, almost. Dahil hindi naman talaga sila magkasama at lalong hindi sila nagpapansinan. 5 more floors to go. Narinig niya itong tumikhim. 3 more floors to go. Narinig niyang muli ang boses nitong pinanabikan niya ng husto. I missed you, he said. Pero alam kong masaya ka na sa kanya. Kaya pipilitin ko na lang na maging masaya para sa'yo. Bumukas ang elevator. She felt him kiss her on the cheek. Thank you for the memories, Rachel. You take care now. Lumabas na ang binata at naiwan siya sa loob ng elevator hanggang sa sumara muli ang pinto niyon. Naguguluhan ang dalaga, nasasaktan din. At higit sa lahat, nagtatanong, ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Marvin sa kanya? Nang bumukas muli ang elevator ay nasa ibang floor na siya at may iba nang pumasok at sumakay. Pero ang utak niya ay naroon pa rin sa lalaking huling lumabas ng elevator na yun. At ang puso niya, tila naiwan sa ibang palapag ng building. Kung mahal mo, dapat ipaglaban mo. May narinig pa si Marvin na ibang sinabi ni Blake pero hindi niya masyadong naintindihan. Pagbalik niya sa office matapos makasabay sa elevator si Rachel kanina ay agad siyang nilapitan nito dahil mukha raw siyang nakakita ng multo. Masyado raw siyang maputla. Buti at wala pang clients na dumadating dahil maaga pa. Naibulalas niya tuloy ang damdamin dahil perfect timing ang paglapit ni Blake. He sighed. Kung mahal ko, papakawalan ko. Lalo na kung magiging mas masaya siya sa piling ng iba. Malungkot na saad ng binata. Ano pare? Nakita mo lang na nakaakbay, mahal na agad? Apila ni Blake. Ex niya yon. May lalaki bang basta aakbay sa ex niya nang wala lang? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, na-fall ka na sa kanya. Ganun lang kasimple. Narinig ni Rachel na deklara ni Celine. Ni hindi niya namalayan kung paano siya nakarating sa spa. Basta ang alam na lang niya ay natagpuan niya ang sariling kausap ang kaibigan sa loob ng maliit nilang opisina. Maya-maya pa sila magbubukas dahil maaga pa. Wala pa nga si Sammy. Kaya meanwhile ay kinuwento niya kay Celine ang nangyari sa elevator at lahat ng nagpapagulo sa isip niya tungkol kay Marvin. Hindi ko alam. Ang gulo kasi. Ang gulo-gulo niya. Ang gulo-gulo ko din. Sa sobrang gulo, hindi ko na alam ang dapat kong isipin. Hindi ka dapat mag-isip. Dapat ka lang makaramdam. Ano bang score? Ano bang napifeel mo para kay Marvin? Isa ba siya sa dahilan kung bakit wala ng pag-asa si Miko? I think so.
Alam mo yung feeling na pakiramdam ko, kompleto naman ang buhay ko bago siya nakilala. At kahit nagkakilala kami, wala naman masyadong nagbago. Pero nang makita ko siyang may kasama ng iba, nang mawala siya, I just felt empty. Nasabunutan niya ng bahagya ang sariling buhok out of frustration. And she realized that she was really in love with Marvin. Ewan niya rin kung paano pero basta na lang nangyari. Parang kailan lang isa lang itong ordinaryong lalaki sa elevator. At ngayon bigla-bigla ay ito na ang lalaking mahal niya. Sinasabi ko na nga ba, dyan din pupunta yan eh. Imposibleng magkaroon ka ng relasyon na walang commitment dahil hindi ka ganong klaseng babae. Pumalatak pa si Celine. Dapat kasi naging handa siya noon pa lang. Punta ka sa rooftop, hintayin mo ako doon. Bakit? Basta, hintayin mo ako doon. Lumabas na ito at iniwan siya. Narinig niya itong may tila tinawagan sa cellphone on her way out pero hindi niya sure kung tama ang narinig. Hello Jonas lang kasi ang narinig niyang sinabi ng kaibigan. Bakit tayo nandito? Tanong ni Marvin kay Jonas. Habang nag-uusap sila ni Blake ay bigla na lang itong dumating at dinala siya sa rooftop. Walang ibang tao roon dahil parang hindi pa sure ang may-ari ng building kung ano ang gagawin doon. Basta! Wika ni Jonas habang may ka-text. Saglit nitong tila binasa ang kung anong message bago siya binalingan. Dito ka lang ha, huwag kang aalis. Nagsimula itong maglakad pabalik sa loob ng building. Saan ka ba pupunta? Ano bang ginagawa ko dito? Just stay here. Anito at tuluyan ang nawala sa paningin niya. Napabuntong hininga na lamang siya. Wala rin siyang ideya kung bakit siya nito dinala sa rooftop. Nilingon niya ang paligid. Mga kalapit na building din ang natatanaw mula roon. Maybe it was not so bad after all. Marahil nga kailangan niyang mapag-isa. Bahala na kung dumating na ang boss nila at hanapin siya. Ngayon lang naman niya ginawa ang ganito dahil ngayon lang din siya nagkaroon ng ganitong klaseng pakiramdam. Yung parang sasabog ang utak niya sa kaiisip. Noon siya nakarinig ng mga yabag. Paglingon niya ay nakita niya si Rachel. Tila natigilan din ito nang makita siya roon. Anong ginagawa mo rito? Halos sabay nilang tanong sa isa't isa. Pero na-realize niya na malamang ay set up iyon ni Jonas at marahil pa pati ni Celine. Iyon lang ang tanging eksplanasyon kung bakit sila nasa rooftop ngayon. Sa unti-unting paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Rachel, malamang ay naisip din ito yon. Akmang tatalikuran na siya nito para iwan kaya pinigilan niya ang dalaga. Inilang hakbang niya ito at hinawakan sa braso. Teka lang Rachel. Binawi ka agad yun ni Rachel at masakit para sa kanya yun. It hurts that he couldn't even touch her. That she wouldn't allow it. Bakit? Angil ng dalaga. Napalunok siya. Ang dami niyang gustong sabihin dito. Ang dami-dami at hindi niya alam kung saan maaaring magsimula. Narealize niya na siguro ay iyon na lamang ang huling pagkakataon na masasabi niya rito ang nararamdaman. Because it was only fair that she knew how he felt, right? Kahit wala na, kahit tapos na. Importanteng matapos iyon na malinaw rito na mahal niya ito. What made her different from the other women was the fact that he couldn't just not tell her how he felt. She loved her so much. Bakit nga? Angil uli ni Rachel na tila naiinip sa pananahimik niya. Napalunok si Marvin at nagsimula sa pag-ulit ng sinabi niya rito sa elevator. I miss you. Nagulat siya nang tumili na lang ito bigla. I know, okay. Sinabi mo na yan. You missed me. At gulong-gulo na ako. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Kasi kung paulit-ulit lang tayo, wala namang... I love you, Rachel. Mahal na mahal kita. Putol ni Marvin sa mga sinasabi nito at pakiwari niya ay nakahinga siya ng maluwag nang masabi rito yun. Isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag sa setup natin ay dahil sa possibility na magiging totoo tayo in the future. He sighed. Pero may iba ka palang mahal. He sighed again. Mahirap pa ring amining may mahal na itong iba. At siguro mas masaya ka sa kanya. So I guess I just want you to know how I feel. Biglang hinalikan ni Rachel ang binata. Malalim, puno ng pagmamahal. I love you too, Marvin. Anito matapos ang halik na ikinagulat ng binata. Pero di ba nakipagbalikan ka na sa ex mo? Kay Miko? Of course not. Kayo nga dyan ni Irene eh. Di ba kayo na? I even saw you buying baby clothes together. Nagsinungaling ka pa. Sabi mo sila Jonas ang kasama mo.
She pregnant with your baby? Parang may pangamba siyang nabasa sa mga mata nito. Tila takot itong sabihin niyang siya nga ang ama ng bata. He held her hands. She is pregnant, but it's not mine. I was just helping her out. Ayaw kasi siyang panagutan ng totoong daddy ng baby niya. May bigla siyang naalala. Iyan bang dahilan kaya bigla-biglang hindi mo na ako kinakausap? She bit her lip and nodded. At siguro akala mo din nakipagbalikan ako kay Miko kaya hindi mo na ako tinatawagan? Tumango si Marvin. God, ang manhid ko. Akala ko kayo na ulit ng ex mo. Parehas lang tayo. I guess we really have to work on a lot of things. Marami akong natutunan nang makilala kita, Marvin. Sa'yo ko naramdaman ng totoong pag-ibig at ayaw ko nang mawala ka pa sa'kin. Wika ng dalaga. Mas mahal kita, Rachel, at handa akong patunayan yun araw-araw. Ayoko na ng relasyon na walang kasiguruhan dahil takot ako na maagaw ka pa sa'kin ng iba. Iyong-iyo na ako, Marvin, at ikaw lang din ang mamahalin ko. Naiiyak na saad ng dalaga. Buong kasabikan na hinalikan ng binata si Rachel na buong puso namang tinugon ng dalaga. Alam nila na marami pang pagsubok ang pagdadaanan ng relasyon nila. Pero para sa kanila, hanggat mahal nila ang isa't isa at patuloy ang tiwala nila sa isa't isa, ay mananaigang wagas nilang pag-ibig. Makalipas pa ang ilang taon ay masaya na nagsasama sina Marvin at Rachel. At nabiyayaan na din sila ng kambal na anak, sina Caleb at Clinton. Napakasaya ni Marvin dahil sa wakas, kumpleto at makulay ang buhay niya sa piling ng kanyang pamilya. Lalo na at napakaswerte niya sa babaeng ilaw ng kanilang tahanan dahil hindi ito napapagod para alagaan silang mag-aama. At kahit busy at pagod ito, naglalaan ito ng oras para sa kanilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga love story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.